Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ABS-CBN News. Tinawag na mga Judas at traidor. Si Father Robert Reyes, ang tarting senador na nagsulong ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito ang exact word ni Father Robert Reyes. So 13 is an ominous number. The number of traitors. Remember that, mga Judas kayo. 4 na Judas na babae at 9 na Judas na lalaki. At nananawagan ako sa 9 na senador. Nasa inyo ang diwa ng EDSA. Kaya nyong pataubin ang diwa ng kadiliman doon sa 13. Father Reyes, opinion mo yan, karapatan mo yan. Kung tawagin mo silang Judas, wala pong problema. Ang nakikita ko lang kay Father Reyes is bitter. Hindi niya matanggap na nagbago na ang liderato. Kaya kantahan na lang natin si Father Reyes. Father, para sa ito. Oh, it's crying time right now for Father Reyes. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way you speak in public that it won't be long before it's crying time. Sige, Father, ibuhos mo ang iyong galit. Magdasal ka ba? Ipagdasal niyo po, Father, na sana ang 9 na grupo ni yung 9 na grupo ni Lacson at Soto ngayon ay magtagumpay sila. Sana magkaroon ng milagro na mabawi nila ulit ang liderato sa Senado. Dito na malalaman yung kung sino ang papakinggan ng Diyos. Kasi ako, nagdarasal po ako na sana magkaroon ng kudita sa Senado. Dahil hindi ako maligaya sa present, yung leadership noon ni Soto at Lacson, hindi ako maligaya. Lalo na yung ginagawa nila sa flood control investigation, yung Blue Ribbon. Hindi ako maligaya. Kaya ako, dasal ko sa Panginoon na makialam siya. Dahil, sabi ko sa Panginoon, napapahiya po ang pangalan niyo, Panginoon. Dahil kami sa Pilipinas, excuse me, the Philippines is the only Christian country in Asia. Kung tinawag kang Christian, dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Paano tayo? Christian country nga tayo, balitado man tayo, sikat tayo sa buong mundo, talamak ang korupsyon. Kaya sabi ko sa Panginoon, huwag mong pabayaan na napapahiya ang pangalan niyo, Panginoon. Gumalaw po kayo. I-expose nyo. Thank you for exposing the corrupt practices of our government officials and do something para tuluyan pang ma-expose at matigil na ito. Dahil I know you love the Philippines, dahil pangalan mo ang dinadala sa Pilipinas, ikaw ang tinutuboy namin na Panginoon, kaya lang ang mga government officials namin is nalulunod sa kasakiman. Malala ko tuloy yung isang senior pastor Peter Tanchi ng Christ Commission Fellowship. Tinanong niya si Karen Davila sa isang interview, do you know why we are a poor country? Sabi ni Pastor Peter Tanche. Napatawa si Karen Davila, sabi niya, maybe it's because of us. Tayo rin. Oh no, it's because of our corrupt government officials. Yan po ang payag ni Dr. Pastor Peter Tanchi. Our government officials, billions of pesos has been stolen in public funds
And government officials are doing nothing. Kaya ako, sabi ko, Lord, yung flood control investigation na yan, dapat maibulgar ang katotohanan. Sana gumalaw po kayo. Kasi nga, ayaw nilang imbestigahan ng maigi. O kaya nung May 11, nagkaroon ng kudita, napalitan ang Senate leadership, umupo si Cayetano, isang God-fearing man, si Senator Cayetano. To me, it's an answered prayer. Kaya ngayon, I think by this time, baka nabotohan na nila si Senator Marcoleta na elect na as Blue Ribbon Chairman at babalik na po ang investigation. Kaya, answered prayer. Sige po, Father Reyes, palakasan tayo ng dasal. Ipagdasal ninyo yung grupo ni Soto, yung siyam, na makakumbinsi sila ng 4 para makabuo sila ng majority para mapalitan itong grupo ng 13 ngayon na sa pinapanguluhan ni Senator Cayetano. Ako naman, magpatuloy ako sa pagdarasal na sana tuloy-tuloy na yan, yung Magic 13 na yan under Senator Cayetano, tuloy-tuloy na yan hanggang mabulgar, malaman ang katotohanan, maisiwalat ang mga magnanakaw sa taong bayan. Nakaka-excite po mga kaibigan yung Brave 18 Marines. Formal na silang manumpa sa isang Senate hearing. Cross-examination. Ilalabas na nila. Malalaman na natin kung nagsasabi sila ng totoo at hindi. Dahil nga sa isang cross-examination, doon mo malalaman yung credibility ng testigo. Kaya itong si Lacson na dating PNP chief naman, investigador na matapang, magaling, nakakapagtaka bakit ayaw niyang tawagin sa isang investigasyon itong Brave 18 Marines sa Father Reyes. Okay lang, tawagin mong traidor si Senator Cayetano and the rest, yung 13. Basta ako, they are the answers to my prayers. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Tagaan na mo gyero. Ug karon mo na ni ang atupan sa natagaan na mo og gyero. Wakad lang. Mga dati at lupa na sila. Huling insurance. Pero sa nanay ko sa kanya ano oras ito. Ni awayan ni. Og karon human gyud sa pag-atop ang gihatag na mo nga yero og among nakita nga maayo na gyud nga tan-awon kay dili na pareha sa una nga walay atop dugay na gyud ni kay gikuanan pag gyud og bagyo so karon naatopan na gyud so maayo na gyud nga tan-awon. Salamat sa Ginoo nga natagaan yung sin kung wala ang kini pastor. Salamat kayo sa tabang gihatag nga sin sa amo kay ug wala ang tabang nga daan ba ito akong atop sa una then tapos gibagyuan pa gyud. Then kung wala ang tabang, wala gyud mi atop dili mi nani karon ang akong atop nga tsada kung wala ang yung gihatag nga iro. So mura to, salamat. So pila na dayto ka tuig ang imong atop nga Gilo tuig. Di man na to ka tuig. Daan pa gyud to. Daan na gyud kaayo. So pag bagyo gipalid na gyud. Dala kahoy gigabok na dugay kay natupan. Dugay kaayo. So pila ka bulan nga imo ning himuan diri og para sa atop nga kahoy, pila ka bulan aya nakaatop ka? Totoo yun. Ay, minakaatop. Kung wala gani ning tabang, wala, siguro wala pa gini na atop. Eh, wala naman, palid na sa hangin. Oo, so wala. Unsa day imong trabaho? Ang trabaho, farmers. Magmuso lang. Kung
Unom ka bulan aya ka makarbis na aya ka mo makakorta. So walay budget gid sa ipalit sa yero. So, muna to, salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat ka.